Ako nga pala si Mike Evangelista ng Norsagaray, Bulacan. Kilala ako bilang Boy Utot. Ako ngayon yung Tacloban Lap Champion sa BBCM. Kasama natin si Mark Evangelista aka Boy Utot. Ba't ba Boy Utot? Ganda-ganda ng performance ng lap champion ng BBCM Ano man ang storya ng lap name? Ba't ganon? Boy Utot sir, kasi medyo nung bata kami sir, bata ako sir, may hilig akong butot sir. Nandito tayo ngayon. Lang po, Hindi nyo na pinalitan? Hindi na sir. Ever since no, kahit sa ang club, yun na talaga. Mga maswerte naman yung AKA BBCM, MMFC, kahit saan sir, Boy Utot. Yun, nandito tayo ngayon sa loft niya sa may Norsagaray, Bulacan. So, magtatanong lang tayo. Ano ba sikreto na nag-lap champion ng Tacloban? Ito kakatapos lang ng BBCM na karera natin sa SDR. Sir, actually, wala po tayong sikreto. Kung ano yung normal na ginagawa ng mga normal na panser, ganun lang po din yung ginagawa ko. Nung nag-race kayo ni Airpat mo, ilan yung ibon na kinarera nyo? Or nagsimula ng training, ilan talaga sila? Nung nagsimula ng training, nasa 10. Ngayon, yung iba kasi sir, nito o depende sa performance. Ngayon, nung bago derby, nasa 10 pa sila, may hininto ako. Yung iba nagkasakit, yung iba nagka-problema. Kaya nung nag-derby, ang na-entry ko na ibon, 6 na piraso lang. Doon sa 6 na yun, nakitaan mo na ba agad ng potential itong ibon mo na to na nag-Tacloban Lap Champion? Maniwala man po kayo sa hindi talaga. Dahil nung training pa lang, sabi ko sa'yo, Rizal, Laguna, naku, matapos mo hanggang Laguna, hanggang San Pablo ang Laguna, no? San Pablo nga. Wala ka talaga makikita sa kanya, laging late, kundi gabi, kinabukasan yung ginawang uwi ng ibong ko. So, nung nangyari na yon, base sa sistema na napagkwentuhan namin, halos lahat is natural lang talaga to o magsisimula ng training, wala talagang binibigay si Mark. Wala akong binibigay na gamot. Alam nyo, ang binibigay ko, sabi ko nga sa inyo, ang idolo ko, si Lahini Adan, sa kanya ako madalas manood, tsaka kay ni Manny Zamora. Ngayon, yung, syempre, lang ako, estudyante lang ako Ngayon, busy ako mag-aral, busy ako, hindi ko basta-basta malalaman lahat yan. Ngayon, ang ginagawa ko, pulot ako ng idea sa ibang pancher na makikita akong ma-adapt ng ibong ko, tsaka ako gagawin sa loop ko. Ngayon, yung nakuha ko kay Lahini Adan, talagang, siya, organic. Pag Monday, ang ginagawa ko talaga sa ibong ko, miski training to sige. Sa training, ang binibigay ko sa ibong ko, malunggay, oregano. Imimix ko yan, gamit kamay ko. Nilalaga o kinakatas lang? Kinakatasan ko na mismo, nagkakatas. Tapos ang pag malapit lang, halimbawa, 50 kilometers in training, hindi na ako nagbibigay ng honey. Pero pag, halimbawa, nasa 60 na pataas, yun, nag-honey na ako. Purong honey. Yung purong honey ko, sa totoo, hindi nga siya pure kasi mura lang bili ko Ang ginagawa ko dun sa kahit mura yung honey na binibili ko, yung dosage, yung dami ng lagay ko dun sa tabo, talagang marami. Kumbaga, yung nasa papainom ko sa kanila, halos puro na rin. Purong honey. Yan. Nandito yung ibon ngayon na sa lop mo. Pinangalanan mo na ba yung Tacloban Lap Champion mo na yan? Opo, si Mystic. Actually, may pigeon ID na siya, di ba? Pa-flash na lang natin sa screen. Papasend ko na lang din kay Mark. Ayan, kunin mo nga yung yung Tacloban Lap Champion ng BBC Manila. Ayan, ngayong kakatapos lang na South. Actually, mga kapatids, etong ibon na to, tawag na ito, meron din siya talagang totaling binutas, na lap. Legazpi. Tapos yung matnog, hindi naman talaga niya totally dapat bubutasin yun, tama ba? Kasi sir, pagkaparoon ako, nagulat ako, nandito na. Kumbaga na-late ka na lang din ng silip. Bukod sa na-late ako ng silip, sir, dapat, kasi itong ibon na to, mula nung first lap, hindi talaga bumaba yung speed niya sa 1,000. Gumaka yung first lap natin, di ba? Lagi siyang mabilis. Kita mo nga, Calbayog, Tacloban, 1,000. Ngayon, para sa akin kasi, hindi ako veterani kasi bata nga ako 21 years old lang ako. Ngayon, para sa akin talaga, bumabase ako sa experience ko. Ngayon, ang natutunan ko ngayong South Race, kahit na nag-lap champion ako ang pinaka natutunan ko, napaka-importante ng motivation sa ibon. Ayun. Kasi ito, first lap hanggang third lap,
may Paris siya. So motivated siya umuwi. Tama. Ngayon, nung napag-speak ko noon, that time, sabi ko, paano naman kumangit to? Problema to, sakit sa ulo. Inalis ko yung Paris niya. So binasag mo yung pairing noong time na yon? Oo, inalis ko yung Paris niya. Kaya nung inalis ko yung Paris niya, doon na siya doon na siya nag-start, parang nawalan siya. Medyo bumagal siya. Oo. Nung kinarga ko siya ng Legazpi, alam mo yung yung malungkot yung ibon mo, makikita mo naman sa ibon. Pero late siya ng ilang oras noong time ng Legazpi? 30 minutes? Halos dikit lang din, no? Tapos matdog, 10 minutes or 5 minutes. As in dikit na dikit lang kasi talaga. Kasi speed niya nung matnog. Nagpaparonda nga ako, sabi siya pagkaparonda ko, biglang nandito na yung ibon. Dahil nung nakatop ka ng Legazpi, hindi ka ba nawalan ng pag-asa na, hindi, wag na natin ikarga tong si Mystic? Kasi ang record, bumabase ako sa record eh. Yung magulang, hindi magulang pero yung lola nito, family history. Ang lola nito, overall champion ng South din. Sa summer race, hen ba siya? Hen to. Hen. Sa summer race, yung lola niya, alam ko first overall champion. Pero parang mas battle race. Ngayon, nung proper South Derby race, nag-overall din yung magulang, yung lola niya pala, ng nasa top 10. Pero yung Tacloban, lap champion. Lap champion din. Okay. So kaparehas. O yan, nga nangyari. Bumutas ka na ng Legazpi, bumutas ka ulit ng Matnog. Magtatawid dagat na, anong preparasyon ang ginawa mo? Binalik ko yung Paris niya. Nag-clock siya ulit. Ano yung speed niya nung Kalbayog, tawid dagat? Ayun, sa Kalbayog pumarte siya sa Pakabog. Ang speed niya 1,063. Kung susumahin mo dito sa sa TVFC ni Madam Teresa, alam ko nasa top 3 siya or top 5 ng Kalbayog. Top 3 to top 5. Anong binigay mo na na pabaon that time? Meron bang special or which is common lang naman din talaga? Yung common lang, wala akong walang special ako na pinababaon, common lang. Kung ano yung ginagamit niya, yun na yun. Alam niyo na po yan. Yun. Mga pinapatak-patak lang, no? Power wings, reload, ideal pills, pula puti. Yan ang pinakapag-condition ko. Talaga. B12, ayan. B12 yung pantao yan? Hindi, sir. Yung ibang B12? Yung pangmanok lang, Victory B12. Victory B12. Yan. Ngayon, nakauwi na yung ibon. Final lap na. 10 days preparation, di ba? Ano yung naisip mo na gagawin sa kanya? Low fly pa rin ba? Toss pa din? Paano mang ginawa mo? Sa akin kasi, nagbimidtos ako nung malapit pa ang bitaw. Katulad niya hanggang Legazpi, ganyan. Nagbimidtos ako niya hanggang Matnog yan. Hanggang Matnog nagbimidtos ako. Ang midtos mo gano'ng kalayo? 20 kilometers. Okay. Talagang mapagpag lang. Pagpag lang. Ngayon, yun na. Nagpe-prepare ka na. 10 days preparation, galing yung ibon ko ng Kalbayog. So, expect mo na Bulacan pa ako, tapos ang bitaw ng ibon natin Kalbayog. Sa mga taga Rizal or taga Maynila, ang layo pa ng laktaw ko kasi Bulacan. Ngayon, naisip ko nun, syempre pagod yung ibon. Ako kasi nag-gym ako dati. So, ngayon, binis ko sa experience, ano bang kailangan natin pag pagod tayo? Pahinga. Ngayon, Tacloban preparation, pinahinga ko siya siguro Wednesday. Mula Linggo ng Kalbayog, Wednesday ko na siya, kasi 2-day race yung Kalbayog sa amin kasi Bulacan Ngayon, mula Linggo nun, Wednesday, doon ko pa lang siya pinaronda. Tapos sa paronda ko na yun na Wednesday, Thursday, hindi ako nagparonda. Friday, tapos hanggang Sabado. Tapos, ang pinakalas na paronda ko, Monday, kasi nga, kailangan ng ibon mo pahinga kasi malayo In-observe mo lang kung kaya niya pang lumipad. Tapos after nung makalipad-lipad, pahinga na, more on pahinga na talaga. Alam mo sir, nung nag-load ako ng Kalbayog at saka Tacloban, ang dami kong realization, lalo na yung nakita ko yung big time kasi sa BBC. Ako, kita mo naman. Tinalo mo yung mga big time nung nakaraan na laging lap winner ng mga nakaraang lap. Wala winalis mo sir. Chamba lang yun sir. Pero nasa bloodline talaga So, ano ba bloodline ng may balan tayo? Ang bloodline nito ay Judsi Vandenbroek. So ang kaparis niya Emil Dewert, tapos ang pinaka lola ang lola nito MacArthur National Race Clocker. Ang isa niya namang lola sa isang side Tacloban Lap Champion overall rin ng
ng South. Yun. So nasa family history talaga nila kaya ganun. Ang na-realize ko talaga, sir, nung Tacloban, kung ibabase mo sa mga big loop, ang layo ng conditioning nating mga... Ako na lang. Normal puncher. Ang layo talaga. Lalo nung naibong ko yung... Nakita ko yung yung ibon ni Benito Goque, yung mga big time na sabi ko, sobrang kinis. Para akong sinampal ng katotohanan nung nandun ako sa loading station sa Galman. Bali 3 silang kinarga nyo ng Tacloban, last lap? O dalawa na lang? Dalawa na lang. Tapos yung Calbayog, 3 yung kinarga ko, yun, 2 pa uwi ko. So, ayan na, nakapagpa-uwi. Daybird pa at lap champion ng BBC Manila. Puro Daybird nung kung sa totoo, sir, hindi ako talaga magaling mag-kondisyon eh. Sa tingin ko nga, sir, kung ibang puncher na talagang magaling mag-kondisyon, veterano, may experience, talagang alam nila yung gagawin. Baka na pa-straight clock pa nila si Misty kasi ako talagang busy rin sa eskwela no? College student ako. Kasama ko yung ibong ko, gabi na. Uwi ako ng alas 7 ng gabi, pabiyaya ko mula Bulacan State University. Pag uwi ko ng bahay, pagod na ako niyan. Una kong gagawin, sisilipin ko ibong ko. Okay ba yung hipo? Hipo kasi ang pinaka-importante sa akin. Okay ba yung hipo niya? Makinis ba siya? Hindi ba siya sunog sa gamot? Yun. Yun mga kalapatids, narinig natin ang buong kwento ng nag-lap champion na itong kakatapos lang na BBCM South Derby Race. So, naway maging inspirasyon natin si Mark Evangelista, no? So, kahit backyard lang, kayang magwalis ng mga big time pansier. Ayan. Pero, ang masasabi ko lang, sir, sa conditioning, bukod sa bumasi kayo sa experience nyo, dapat, alam nyo talaga yung gagawin nyo. Alam nyo, alimbawa, yung vitamins na to, alam mo yung purpose nito sa ibon. Yun yung na-experience ko ngayong South na ito kailangan ng ibong ko to. Hindi kasi siya hindi kasi siya yung program. Kasi pag sinunod mo yung program mo, masisira ka. Kasi hindi sa lahat ng oras yun yung kailangan ng ibong. Depende talaga sa kailangan, no. Kaya sir, sabi ko nga, hindi talaga ako magaling na puncher. Ang magaling yung ibong ko. Kung sabi ko nga, kung iba siguro yung naglaro kay Mystic, posible pa na nag-over. Di ko naman sinabi na sure na mag-straight. Pero posible na sa ibang loop, pag straight clock siya, lalo na yung family history niya, mga champion talaga. So anong plano kay Mystic? I-out, i-keep, i-breed, paano? I-race ulit, paano? Sa totoo, kung ako tatanungin, ayoko siyang ibenta. Pero kung talagang malaki yung i-offer kay Mystic na wala akong magagawa, na hindi ko kaya tanggihan yung price na i-offer sa kanya. Kasi hindi biro yung BBC Manila. Naman. First place siya versus 1,065 birds. Tapos last lap na pati yun. Ilan libo yung nagsimula yung BBCM, di ba? Alam mo yan, sir? 17,000 almost. BBC Manila. Tapos Tacloban, dinaling. Tama. Diba? Yan. Kung sakaling interesado kayo mga lapatids at gusto nyo malaman kung ano yung possible na magiging presyo, kung mas maganda yung nyo, offer nyo kay Mark. Pwede naman siguro. Kasi kung offeran siya ng saktuhan lang, sir. Keep na lang. Aminado naman ako, backyard puncher din ako. Pero kasi BBCM yung nilaruan natin. Tapos namuhunan din ako sa bloodline nito. Sabi ko nga, ang bloodline nito, pasok ng mga overall champion. Yung mga dugo ng mga kampiyon, nandito na rin. Tama. So, ayan, no? Baka meron kang gustong batiin, no? Gustong i-shoutout pala. Shoutout sa mga unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan na laging nandyan. Katulad ni Israel Bal, si Kalapangit, lagi kong kasama mag-cross. Sa tropa din dito, kila Glen Nazaret, Siren Loop. Sa airpods ko, syempre, kami dalawa yung nandito para sa ibon namin na kami nagkukondisyon. Sa mga kaibigan ko na hindi ko na kailangan banggitin, lalo, special mention pala, Kuya Jerry Bais, tas Kuya Min Bilonsa, sa kanila kasi galing yung ibon nito. Yung magulang nito. So ngayon, yung magulang nito, binid nila sa auction. Kaya napunta sa amin. Pwede mo bulat-latin yung pinaka niya? Mga stamp, sir? Hindi, yung pakpak lang, parang showbird lang. Ayan, ayan. Ang thumbnail natin. Ayan, mga kalapatids. PM lang kayo kay Mark Evangelista, pa-flash ko na lang sa Meron akong mga blood related. Blood related nito, kapatid nito, ang pasok imported jelly gelema. Kung matripan nyo, kung gusto nyo bilhin, pwede naman. Kukontakin ka na lang sa Facebook. Kontakin nyo lang ako. Kasi kung maganda yung presyo, sabi ko maganda presyo. Katulad yan, imported din yung pasok.
kung maganda yung ibibigay niyong presyo sa lahi ng ibon ko, ibibigay ko. Tama. Siyempre. Yun. Nga pala, shoutout na rin kay lahi ni Adan, no? Kung sakaling personal na makakakwentuhan, no? Personal na makakita mo si lahi ni Adan, ano sasabihin mo? Alam niyo po, sa pag-ibon, si lahi ni Adan talaga yung pinaka-idol ko. Yung kung tatanungin mo ko kung sino yung number 1 idol ko sa pag-ibon, si lahi ni Adan. Kasi napaka-humble niya na puncher, wala siyang kayabang-yabang talaga. Medyo maloko nga lang, tingnan mo si Sophia. Oo nga yung mga wingmaster model, lagi niyang kinukuha no? Lagi niyang binabati. Idol na idol ko si lahi ni Adan talaga, Sir Iggy. Sabi ko nga, yung iba kong sistema, pinupulos ko sa iba, pero yung natutunan ko kay lahi ni Adan na kailangan, kahit na nanalo ka, humble ka lang. Yung mga small achievement nyo, huwag yung maliitin niya kasi achievement is achievement. Totoo. Pinaghirapan nyo yan eh. Hindi madali yung sinakripisyo nyo para dyan. Alam nyo ba, nagsakripisyo ako lagi dito para lang makatos. Ilang seminar ang hindi ko inatenan sa school para lang makapagtos ako ng alaga ko. Pero huwag nyo nang gayahin, di ba? Tama. Pero siyempre, hilig natin mag-alaga ng ibon. Ngayon, hindi ako umatin sa mga seminar para lang maitos yung ibon ko. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin, kung katulad ko, backyard puncher lang, kung sakaling manalo kayo, laging humble lang tayo kasi pinaka-importante yung yung humble tayo, yung hindi tayo mapagmata sa kapwa kasi talagang talaga kung ibibigay naman sa iyo ng nasa taas yan, ibibigay naman sa iyo yan. Yun. So, kung sakaling iangat ka niya, wag ka nang wag mo lalaitin yung yung mga beginner lang kasi sa totoo, diyan ka rin nagsimula, diyan ka rin galing. Tama. Ayan, mga kalapatids, nasamahan tayo ngayong araw ni Mark Evangelista.